aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod at pangaralan mo ang mga taga roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon, anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas, kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwan nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Sa tiyak na kamatayan ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. "Poon nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan ako'y pinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan ako'y pinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo, kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan ako'y pinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalaala kita, Poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan ako'y pinagsanggalang." Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?"
Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka't gayon din ang gawin mo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Medyo mahaba-haba po ang ating ebanghelyo, ngunit familiar din po tayo doon sa talinhaga o kwento ni Jesus, ang mabuting Samaritano. Ngunit tingnan po muna natin ang konteksto ng pagkakabigkas ng Panginoon ng kwentong iyan. Dahil may isang eskriba, at ang mga eskriba, yun yung mga sa ating kapanahonan ngayon, yun yung mga lawyers o mga abogado. Silang may pinag-aralan. Alam nila yung mga batas, hindi nung civil law, kung hindi yung mga batas na naaayon sa Biblia, sa mga kasulatan, sa kanilang tradisyon bilang mga Hudyo. So, mga dalubhasa po itong mga eskriba. At ito pong isang eskriba na ito ay lumapit sa ating Panginoon. At ang salita na ginamit po dito ay upang subukin. Not only to ask questions, hindi lamang para magtanong dahil hindi niya alam ang sagot, ngunit susubukin niya lamang si Jesus. O magaling ba kayo? O tatanungin kita kung alam mo ang sagot. Dahil sa loob-loob, alam niya rin naman ang sagot. At tingin ko alam din po ng Panginoon yon na talagang sinusubok lamang siya. Ngunit hindi nakipag-away ang Panginoon. Hindi siya nakapagdiskusyon. Kaya napakatalino ng sagot ng Panginoon. Ano ang kanyang sagot? Isa pang tanong. No? Yung tanong ng eskriba ay sinagot din ng tanong ni Jesus. At ang sabi niya, ano ang nasasabi sa batas? O kung ikaw, ibig sabihin niya, ay kung ikaw naman pala ang dalubhasa, I'm sure alam mo naman ang sagot Sinusubok mo lang naman ako, no? Kaya't nung sumagot yung binigkas nung eskriba yung Shema, yung ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas at pagmamahal sa kapwa. Tama naman yung kanyang sagot. Yun naman pala, alam mo naman pala. Sabi lang ng Panginoon sa kanya, gawin mo yan at mabubuhay ka. See? Isang paraan siguro kapag may mga taong gustong sumubok sa atin, gustong makipagdiskusyon, tanungin mo na rin. I'm sure alam na nila ang sagot. At nung nagpumilit, dahil sabi nga ng Ebanghelyo, para yung eskriba hindi magmukhang kahiyahiya, then tinanong niya, kung ganon, sino ang aking kapwa? At dito,
ay sinabi ng Panginoon, ikwinento niya ang talinhaga ng mabuting Samaritano. At dito sa ano na to, kung bibigay natin ng isang sentence, yung summary ng kwentong iyon ay kung ano man pong kultura, anong lahi, saan man pong relihiyon, kung ano mang ibang tao na hindi natin kagaya, ay dapat ay tayo'y tumutulong pa rin sa ating kapwa. Sila pa rin ay ituturing natin bilang kapwa, bilang kapatid na dapat nating tulungan. Sa katunayan, mapapansin natin dun sa kwento, di ba't may tatlo na lumampas lamang? May pari, may eskriba, may... yung tatlong yon, lahat ay puro Hudyo. Ngunit in the end, sino ang may awa at tumulong doon sa... ano sa tabi ng daan, nasaktan doon sa tabi ng daan, ay isang banyaga. Sa katunayan, isang kaaway, Samaritano. Ang Hudyo at saka Samaritano, naturally magkaaway yan. No? Para bang sinasabi ng Panginoon, yung tutulong sa'yo, yun pa yung kaaway mo. Hindi sa pangkaraniwang ganang atin. No? Dahil alam natin, ang ating lamang tinutulungan, ang ating lamang kakampi, ay yung kaibigan, yung kagaya natin. No? Yun ang ating kapwa. Ngunit sa kwento ng Panginoon, kahit na ikaw ay kalaban, kahit na sila ay hindi mo kakampi, kayo pa rin ay kapwa sa isa't isa na dapat nagtutulungan. Kaya nga, mas binigyan ng Panginoon yung diin yung pagmamahal sa kapwa, na kahit kaaway, dapat minamahal pa rin. Nawa mga kapatid, ito ay may sa buhay natin, madaling sabihin, alam natin, ngunit sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang tulong at sa ating pananalangin, pwede nating mapag-insayuhan, pwede nating gawin ang pagmamahal sa kapwa. Mahirap man, ngunit nagagawa rin. Amen.